Sa pambungad na eksena, si Hiragi Shinichi, isang second-year high school student, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang kuweba matapos siyang maihatid sa ibang mundong ito. Habang naglalakad na walang sapatos sa kuweba, isang nagniningning na gininto ang liwanag ang nagdala sa kanya sa isang babaeng may pula na buhok na nakahandusay sa lupa. Ilang segundo matapos siyang makita, natuwa at niyakap siya ng babae, hinihiling na pakasalan siya. Gayunpaman, si Hiragi, na hindi pa napoproseso ang buong sitwasyon, ay sumigaw at itinulak ang babae palayo sa kanya. Kaya, nagsimula ang lahat sa isang araw na ito. As usual, nabully na naman si Hiragi mula sa kanyang mga kaklase. Kung isasaalang-alang ang kanyang pangangatawan, wala siyang magagawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa kanilang mga pag-atake na salita. Nakahiga lang siya sa sahig na nanlulumo at wala ng lakas. Ilang sandali matapos ang kanyang sesyon ng pambubuli, may nag-aangking Diyos ang nagsalita mula sa sound system ng paaralan. Inutusan niya ang mga estudyante na maupo sa kanilang mga mesa para marinig ang mahalagang anunsyo niya para sa kanila. Matapos banggitin ang kanyang mga plano na dalhin sila sa ibang mundo upang maging mga bayani, ang maladyos na boses ay nagsimulang magbigay sa bawat estudyante ng kanilang mga espesyal na kakayahan at istatistika, upang mabuhay sa kakaibang bagong mundo. Pagkatapos, lahat, kabilang si Hiragi, ay tumatanggap ng mga pagpapalakas sa mga kakayahan tulad ng mahika, swerte, alindog, lakas, at ilang iba pang bagay na kakailanganin upang mabuhay. Sa paglipat, pinayuhan ng maladyos na boses ang mga mag-aaral na bumuo ng mga grupo upang mapataas ang kanilang mga pagkakataong mabuhay sa bagong mundo. Binibigyan niya sila ng 10 minuto para gawin iyon. Habang naghihintay, hinihiling ni Hiragi na sumali sa ilang tao, gayunpaman, walang gustong magpasali kay Hiragi na may kaunti at hindi alam ang kanyang istatistika. Kapag natapos na ang oras, inihahatid ng maladyos na lalaki ang lahat sa bagong mundo. Si Hiragi, gayunpaman, ay naiwan dahil wala siyang kasama. Ang maladyos na lalaki ay naawa sa kanya at binigyan siya ng isang espesyal na kakayahan, bago siya dalhin sa pinakamasamang lugar na posible. Natagpuan ni Hiragi ang kanyang sarili sa isang kagubatan na may halos hindi sapat na mga supply upang mabuhay. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na itayo ang kanyang sarili mula sa ibaba, ngunit pagkatapos ay hindi siya hinayaang maglakad ng kanyang matinding gutom. Habang siya ay nakahiga sa lupa na walang magawa, nakakita siya ng isang uod na gumagapang sa kanyang harapan at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang uod. Gayunpaman, hindi niya ito makuha sa oras. Sa huli ay sumuko si Hiragi, at tiningnan ang lugar kung saan siya naruroon. Pagkatapos, nakakita siya ng kakaibang prutas at tiningnan ito. Ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ay kinikilala ang prutas bilang bunga ng ebolusyon. Sa halip na magsagawa ng higit pang pagsisiyasat sa prutas, hinayaan ni Hiragi na kainin ang prutas dahil sa matinding gutom at ninanamnim ito ng lubos. Ilang segundo pagkatapos kumain ng pagkain, isang voice assistant ang nakipag-usap sa kanya at pinapagana ang mga epekto ng bunga ng ebolusyon. Hindi pinansin ni Hiragi ang boses at naglakad-lakad sa kagubatan. Natagpuan niya ang ilang mga unggoy na dumagsa sa paligid ng siyam na bunga ng ebolusyon. Naghintay si Hiragi, hanggang sa magambala ang mga unggoy upang makuha niya ang ilan sa mga prutas para sa kanyang sarili. Kapag nakuha niya ang kanyang pagkakataon, kinuha ito ni Hiragi. Habang nandoon, nakahanap siya ng ilang pampagaling na potion at kinuha ang lahat para sa kanyang sarili. Sa kabilang bahagi ng kontinente, lahat ng tao sa klase ni Hiragi ay nagtipon-tipon sa isang bakuran. Si Karina, ang kinatawan ng klase, ay nag-roll call at nalaman niyang nawawala si Hiragi. Samantala, nakahanap si Hiragi ng isang kabute at sinuri ang kanyang screen upang mahanap ang tungkol dito. Gayunpaman, nang malaman niya na kahit ang kanyang database ay walang anumang bagay tungkol dito, nagpasya siyang kainin ito. Ilang segundo pagkatapos kainin ang kabute, gayunpaman, nahimatay si Hiragi at naparalisa. Nagawa niyang bumangon muli upang kumain ng isa pang bunga ng ebolusyon. Sa kabila ng pagiging mapait na lasa, nagawa pa rin itong tangkilikin ni Hiragi. Sa isang segundo, nagsisimulang maranasan ng katawan ni Hiragi ang mga epekto ng prutas habang tumataas ang mga istatistika nito. Bumalik ang mga unggoy sa kanilang lugar at inatake si Hiragi. Uminom si Hiragi ng ilan sa mga recovery potion at humarap sa unggoy. Gayunpaman, inatake siya ng unggoy at naghanda na kainin siya. Gayunpaman, ang baho mula sa sugat ni Hiragi ay tumapos sa unggoy, at ginagawa siyang ilang mga item.
Kinuha ni Hiragi ang mga item at nakakuha ng isang grupo ng mga bagong kasanayan sa kanyang arsenal. Sinusuri niya ang isang libro ng kaalaman sa matalinong unggoy, at nakahanap ng bagong impormasyon tungkol dito. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang masakit na ebolusyon na tumatagal ng ilang minuto. Pagkatapos ng ebolusyon, nagising si Hiragi na mas slim at mas gwapo. Sinusuri niya ang kanyang database kung ano ang ibig sabihin ng ebolusyon, at nalaman niyang isang beses lang siya nag-evolve sa 10 beses. Pagkalipas ng 5 buwan, nasanay na si Hiragi na manirahan sa kagubatan pagkatapos magkaroon ng 12 ng mga kasanayan. Siya ngayon ay nangangaso ng mga Arkwolves, at mga katulad nito nang walang anumang issue. Sa isa sa kanyang mga pangangaso, nangungulekta siya ng isang maalamat na sandata at natututo din kung paano gumamit ng water magic. Sa sandaling iyon, siya ay nag-evolve sa ika-9 na pagkakataon at naging mas mahusay kaysa dati. Ilang sandali pagkatapos ng kanyang ebolusyon, napapaligiran siya ng mga unggoy. Sa pagkakataong ito, nagpakita sila kasama ang kanilang pink na amo na gorilla na nagngangalang Serya. Sinusuri ni Hiragi ang antas nito, at sumigaw sa takot pagkatapos malaman kung gaano ito kalakas. Sinusubukan niyang mga tuwiran sa bakulaw, ngunit inaatake pa rin siya nito. Matapos mapagtanto kung gaano kalakas si Hiragi, humanga si Serya at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang babaeng bakulaw. Ilang beses pang inatake ni Serya si Hiragi at Nine Love sa kanya. Tumigil siya sa pakikipaglaban sa kanya, at hiniling na makasama si Hiragi. Gayunpaman, sinubukan ni Hiragi na atakihin ang bakulaw, ngunit iniwasan ni Serya ang pag-atake at sinubukang atakihin si Hiragi. Umiwas si Hiragi at sinubukang gumamit ng mahika sa bakulaw. Ipinatawag ni Hiragi ang kanyang dagger at nag-conjure ng water spell sa kanyang sarili. Nakapagtataka, tinamaan siya ng water spell at iniwan siyang mahina sa mga pag-atake ng bakulaw. Sinuntok ng bakulaw si Hiragi at naghihintay na makita ang susunod niyang pag-atake. Si Hiragi, pagkatapos matanggap ang kanyang mga pag-atake, ay nagpa siya na gamitin ang kanyang baho para pigilan ang gorilla sa pag-atake sa kanya. Gayunpaman, itinigil ni Serya ang kanyang pag-atake sa kalagitnaan, at dinala si Hiragi palayo sa kanyang langga. Pagkatapos magpalipas ng kanyang unang gabi sa langga ni Serya, nagising si Hiragi para makita ang almusal na niluto ni Serya para sa kanya. Sa una, tumanggi siyang kainin ang pagkain, gayunpaman, hindi niya nakontrol ang kanyang gutom, at napilitang kumain si Hiragi. Kumakain si Hiragi ng pagkain ng bakulaw at namangha sa sobrang sarap nito. Ginagamit ng gorilla ang pagkakataon na ipahayag muli ang ideya ng kasal kay Hiragi. Gayunpaman, hindi pa handa si Hiragi na pakasalan ang sinumang gorilla. Pagkatapos ng kanilang almusal, umalis si Serya para maghugas ng pinggan. Isinasaalang-alang ni Hiragi na tumakbo palabas ng kuweba para sa kanyang kalayaan. Gayunpaman, nakabalik kaagad si Serya at ipinakita sa kanya ang ilang aklat na babasahin niya para mabuhay sa kagubatan. Binasa ni Hiragi ang libro at natutunan ang wash spell, at ilang iba pang magagandang spell na dapat niyang matutunan. Hiniling ni Serya na pakasalan siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay sinabi sa kanya ni Hiragi na hindi. Pagkalipas ng ilang oras, sina Hiragi at Serya ay nagtungo sa pangingisda. Sinubukan ni Hiragi na tumakas, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng isang malaking gagamba. Nagpapakita si Serya, niligtas si Hiragi sa tamang oras, at iniuwi siya. Sa pagbalik sa hideout, naghain si Serya ng panibagong tanghalian upang pakainin ang kanilang sarili. Habang kumakain, tinatalakay ng dalawa ang bunga ng ebolusyon. Ipinaliwanag ni Serya ang bunga ng ebolusyon kay Hiragi, at nagreklamo tungkol sa isang tao na nagnakaw ng kanyang pinakabagong stock ng prutas. Si Hiragi ay umamin at humihingi ng tawad kay Serya sa pagnanakaw ng kanyang bunga ng ebolusyon. Si Serya, gayunpaman, ay hinahayaan siya sa kanyang kasalanan at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Gayunpaman, ipinaalala ni Hiragi sa bakulaw na ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa ay halos imposible. Pinapahina nito ang loob ni Serya, at tinanong niya si Hiragi kung talagang napupuot ito sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Hiragi na ayos lang siya sa pagiging sarili niya, at ngumiti si Serya at tumungo sa kuweba. Nang maglaon, nagreklamo ang mga mag-aaral mula sa paaralan ni Hiragi tungkol sa paraan ng pagsasanay ng kanilang commander. Tila, dapat silang sanayin upang makakuha ng pangunahing pagsasanay sa labanan.
Gayunpaman, iniisip ng mga mag-aaral na sila ay sapat na malakas upang makayanan ang kanilang sarili. Inutusan sila ng kanilang mga commander na manatili, at kumuha ng tamang pagsasanay bago sila paalisin. Pansamantala, sa wakas ay nakatakas si Hiragi mula sa hideout ni Serya. Nalaman ni Serya ang tungkol sa kanyang pagtakas at hinabol siya. Gayunpaman, patuloy na ginagamit ni Hiragi ang kanyang agarang bilis para tumakbo ng mas mabilis kaysa sa Bakulaw. Sa isang punto, lumapit siya sa isa pang kakaibang kuwebo na hugis-piitan, at nag-isip ng 2 beses bago pumasok dito. Gayunpaman, habang papalapit si Serya sa kanya, napilitan siyang pumasok sa loob ng kuweba. Nakita ni Hiragi ang isang skeleton ghost na nagkukunwaring level 1 na kontrabida. Gayunpaman, nalaman ni Hiragi na ang kanyang tunay na antas ay level 500 at sinusubukang tumakas. Gayunpaman, pinigilan siya ng skeleton ghost at pinalawak ang kanyang espada para atakihin siya. Si Serya ang gorilla ang tinamaan, at nasugatan ng husto. Hinahayaan ng skeleton si Hiragi na magkaroon ng mga huling sandali kasama ang gorilla. Nagpapasalamat si Serya kay Hiragi sa masasayang oras na kasama siya, at nais niyang magkaroon siya ng mas maraming oras para makasama siya. Habang malapit na siyang masawi, naiinis talaga si Hiragi. Ipinatawag niya ang kanyang dagger at nag-teleport sa iba't ibang lugar upang atakehin ang skeleton. Gayunpaman, nababasa ng skeleton ang bawat galaw niya kaya na-counter niya ng maayos ang mga pag-atake. Binago ni Hiragi ang kanyang mga taktika, at ginamit ang kanyang water magic spell para ibagsak ang skeleton. Ang skeleton, gayunpaman, ay pinalihis ang mga pag-atake at hinihimok si Hiragi na tanggapin ang kanyang kasawian. Si Hiragi, gayunpaman, ay hindi pa handa na sumuko. Pinataas niya ang kanyang mga binti at agad na nag-teleport para atakihin ang kalansay sa katawan. Nakangiti ang kalansay, at nagpasalamat kay Hiragi sa pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang pagkaalipin. Pagkatapos ay nawala siya sa hangin at muling nakipagkita sa kanyang kasintahan. Sa puntong iyon, nasawi na si Serya. Biglang nagpakita ang isang gininto ang liwanag, at si Serya ang gorilla ay naging isang magandang babae, at nabawi ni Hiragi ang aklat ng kaalaman sa kanyang pinakabagong kaaway. Sa kanyang nakaraang buhay, ang skeleton na pinangalan ng Zeno ay dating mabuting tao. Gayunpaman, ninas sa kanya ang emperador dahil sa selos at pinilit siyang tumakas mula sa kaharian, kasama ang kanyang kasintahan upang manirahan sa ibang lugar sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos basahin ang kwento, si Hiragi at ang nag-transform na si Serya ay umiyak sa sobrang lungkot ng kwento. Nang matapos silang umiyak, binuksan ni Hiragi ang treasure chest at nakakita ng ilang damit para kay Serya. Pinupuri ni Serya kung gaano kastig si Hiragi at hinihimok siyang buksan muli ang kahon. Nang makuha ang mga kinakailangang bagay, muling sumailalim si Hiragi sa ebolusyon. Kapag tapos na siya sa ika-18 ebolusyon, hinarap niya si Serya at hiniling sa kanya na sundan siya sa pinakamalapit na bayan sa malapit. Pumayag si Serya na sundan siya kahit saan siya magpunta. Sa sandaling iyon, nagpapakita ang gwardya ng Dungeon Evolution bilang isang lumulutang na tupa na nakasuot ng suit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mr. Edo, at ipinagkaloob kay Hiragi ang gantimpala para sa pagkatalo sa Skeleton Ghost. Ang regalo, na isang bungkus ng mga buto para sa paglilinang ng bunga ng ebolusyon at isang full face mask, ay ibinibigay kay Hiragi bago siya ay teleport palabas ng piitan. Natagpuan ni Hiragi at Serya ang kanilang mga sarili sa madamong kapatagan malapit sa piitan. Hinawakan ni Hiragi ang mga kamay ni Serya, at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungo sa pinakamalapit na bayan. Habang tinatahak nila ang madamong kapatagan sa paghahanap ng pinakamalapit na bayan, sinabi ni Hiragi kay Serya ang kanyang plano. Plano niyang kumuha ng isang Adventurers Guild para magparehistro, at kunin ang kanilang patunay ng pagkakakilanlan para makadaan sila sa bayan. Pagkatapos maglakad ng ilang metro pa, nakatagpo nila ang isang asol na slime na level 88. Nagulat si Hiragi sa mataas na level ng slime, gayunpaman, inaatake siya ng slime ngunit ginagamit niya ang kanyang malalakas na sandata para tapusin ito. Pagkatapos ay nakakuha siya ng mga lootable item na isang pares ng bota at 2 baraha. Hawak ni Hiragi ang mga card at ginagamit ang mga ito para mag-level up. Pagkatapos mag-level up, ang kanyang full face mask ay nagbago sa isang balabal at isang sulat. Binasa ni Hiragi ang liham, at nalaman na nag-evolve ang maskara dahil iniiwan niya ang kanyang pagkatao.
Ngayon ay ganap na niyang may tatago ang kanyang kapangyarihan nang walang nakakaalam nito. Sinira ng sulat ang sarili nito, at iniwan sina Serya at Hiragi upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa pinakamalapit na bayan. Isinuot ni Hiragi ang balabal at lumakad kasama si Serya, na gustong-gusto ang kanyang bagong bota. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa pinakamalapit na bayan. Sa gate, nakita nila si Claudio, na nabigla sa kawalan nila ng valid ID. Gayunpaman, sinabi niyang huwag mag-alala, habang hinihimok niya silang ilagay ang kanilang mga kamay sa isang espesyal na globo upang makakuha siya ng pagbabasa ng kanilang essence. Matapos kumpirmahin na maayos ang kanilang essence, pinayagan niya silang makapasok at sinabing mag-enjoy sa pagbisita. Bago pumasok sa loob, tinanong ni Hiragi si Claudio tungkol sa guild ng adventurer. Nagulat si Claudio sa kanyang tanong, at binalaan siya na huwag pumunta sa kakilakilabot na lugar na iyon. Ang lugar ay puno ng mga kilabot at ito ay para lamang sa mga kilabot. Gayunpaman, nahanap ni Hiragi at Serya ang guild. Sa pagbubukas ng pinto, nakita ni Hiragi ang receptionist at isa sa mga warriors na magkasamang nagtatanghal ng palabas. Isinara ni Hiragi ang pinto para maproseso ang nakita, pagkatapos ay binuksan niya muli ang pinto at nakita niya ang ibinabala ni Claudio sa kanila kanina. Sinubukan ni Hiragi na takpan ang mga mata ni Serya, ngunit pagkatapos ay ang pinuno ng guild, si Gasselt na isa ring maskuladong lalaki na katulad ni Renden Labador, ay nagpakita at itinulak ang dalawa sa guild. Napilitan sina Hiragi at Serya na pumasok at magparehistro sa Adventurers Guild. Pinalitan ng receptionist ang kanyang mga damit sa isang mas propesyonal, at tinatanggap sina Hiragi at Serya sa guild. Hinihimok niya silang kalimutan ang tungkol sa mga kakaibang nakita nila sa guild, at magparehistro na lang para sa sarili nilang mga dahilan. Kinuha ni Serya ang atensyon ni Hiragi sa mga taong nagsasaya sa guild, at sinabihan siyang sumali para magsaya sila tulad nila. Sa wakas ay nagpa siya si Hiragi na sumali sa guild. Habang pinipirmahan niya ang mga papeles, may dumating na dalawang lalaki na kakaiba ang pananamit at inanyayahan si Hiragi na makita ang kanilang amo sa likod. Sinundan sila ni Hiragi sa labas at nalaman na ang kanilang amo, na siga at mukhang mayabang, ay gustong isali siya sa kanilang grupo. Nang hina at nabalisa si Hiragi, hindi alam ang gagawin kung sakaling mapilit siyang sumali sa kanila. Hinahabol siya ng tatlong lalaki, ngunit pagkatapos ay napagod sila at nawala siya. Bumalik si Hiragi sa guild ng gabing iyon at muling nakipagkita kay Serya. Pinuri siya ng receptionist at si Gasselt sa pagiging unang tao na tumanggi sa kanilang grupo. Hiniling ni Hiragi kay Gasselt na aksyonan ang tungkol sa tatlo, ngunit sinabi sa kanya ni Gasselt na wala siyang magagawa. Pagkatapos, ipinapaliwanag ni Erisa ang susunod na hakbang sa kanilang proseso ng pagpaparehistro. Doon, sumasailalim sila sa ilang mga pagsubok upang makita kung anong mga misyon ang babagay sa kanila. Gayunpaman, bago sila kumuha ng mga pagsusulit, kailangan silang subaybayan ng hindi bababa sa isang B-rank adventurer. Sa kabutihang palad para sa kanila, dumating sa tamang oras ang isang A-rank adventurer na nagngangalang Artisa. Tinitigan ni Hiragi ang kanyang magandang figure, at nabalisa siya dito. Sinisikap ni Artisa na kausapin si Hiragi na tanggapin siya bilang kanilang test proctor, gayunpaman, hindi iniisip ni Hiragi ang pagiging guru niya. Tinatalakay ni Artisa ang mga bagay-bagay kay Gasselt at atubiling pinahintulutan silang sumailalim sa kanyang pag-aalaga. Sa susunod, inilabas ni Artisa ang dalawa para kumpletuhin ang kanilang unang pagsubok, na kumuha ng ilang kakaibang trabaho. Matapos ipaliwanag ang likas na katangian ng mga kakaibang trabaho, ngumiti si Artisa at tila nabalisa sina Hiragi at Serya. Sa kanilang unang pagsusulit, bumisita sila sa isang ampunan at inilabas ang ilan sa mga bata upang maglaro. Nasugatan ng isa sa mga bata ang kanyang sarili, at humakbang si Artisa upang pagalingin ang maliit na bata. Habang ginagawa niya ito, gayunpaman, ang isa sa mga tabla ay nahulog at muntik nang tumama kay Artisa. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Artisa ang kanyang defense spell para iligtas ang kanyang sarili at ang bata. Pagkatapos tumulong sa orphanage, dinala ni Artisa si Hiragi sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran, na isang nawasak na gusali. Si Hiragi ay masyadong sumulong at naglakad papasok sa gusali. Hinawakan niya ang isa sa mga dingding, at bumagsak sa kanya ang buong gusali. Agad na naging emosyonal si Artisa, at sumugod upang hukayin si Hiragi mula sa mga guho. Lumalabas, palagi siyang pinaniniwalaan na nagdadala ng kapahamakan sa sinumang sumusunod sa kanya.
Sa kabutihang palad para sa kanya, hinukay ni Hiragi ang kanyang sarili mula sa mga durog na bato at huminga ng malalim. Pinagalitan siya ni Art isa para masiguradong hindi na siya muling susubok ng kahit anong delikadong gawain. Nakuha ni Hiragi ang punto, kaya nagpasalamat siya kay Art isa at ipinagpatuloy ang susunod na misyon. Bumalik sa Royal Capital, ang commander na namumuno sa pagsasanay ng mga high school ay nagreklamo sa kanyang subordinate tungkol sa plano ng kaharian na gamitin ang mga estudyante sa kanilang digmaan laban sa mga demonyo. Alam niyang ilan sa kanila ay masasawi sa digmaan ngunit hindi pa rin ito tinatanggap. Sa sandaling iyon, nalaman ni Hiragi ang tungkol sa kanyang ikatlong pagsubok, na isang malaking asong lobo. Hinahabol ng asong lobo si Hiragi sa buong bayan, habang si Art isa at ang may-ari ng aso ay nagtatawanan at nag-uusap sa isa't isa. Sa kabutihang palad, tinapos ni Hiragi ang pagsubok sa isang piraso, at bumalik siya sa guild para kunin ang bayad para sa trabaho. Bago sila lumabas ng guild, tinanong ni Nagasil at Erisa sina Hiragi at Seria kung mayroon silang matutuluyan. Dahil wala naman silang matutulayan, inaanyayahan sila ni Art isa na manatili sa kanyang sariling lugar, habang hinihintay ang oras na makakahanap sila ng isa pang na matutuluyan. Sa kanilang susunod na pagsubok, sinabihan sila ni Art isa na mag-ani ng ilang mga halamang gamot at dalhin ang mga ito sa kanya. Kung sapat na ang kanilang ani, papasa sila sa pagsubok. Halos kaagad, nagmadali si Hiragi sa kalapit na kagubatan upang maghanap ng mga halamang gamot. Sumunod naman si Seria, iniwan si Art isa na may ngiti sa labi. Napansin ni Art isa ang ngiti sa kanyang mukha, at pinipigilan niya ang sarili na maging masyadong close sa kanyang dalawang bagong estudyante. Ito ay para hindi sila maapektuhan ng kanyang kamalasan sa katagalan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang dalawa na may dalang mga halamang gamot. Nakuha ni Seria ang pagsusulit ng tama at nagsumite ng 10 halamang gamot. Si Hiragi, sa kabilang banda, ay bumalik na may dalang ilang mga bihirang mushroom at nabigo sa pagsubok. Humingi ng pangalawang pagkakataon si Hiragi, at nagmamadaling bumalik sa kagubatan upang maghanap ng ilang mga halamang gamot upang makapasa sa pagsusulit. Habang nasa kagubatan, naghanap siya ng naghanap para sa mga halamang gamot ngunit wala siyang makita. Narinig niya ang 3 tao na nag-uusap tungkol sa mga kaharian ng tao, at lalabanan ng kanilang Panginoon, si Leia. Medyo nakinig pa si Hiragi sa kanilang pag-uusap, at nagpas siyang magtanong kung nakita na ba nila ang mga halamang gamot. Siya ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, at nagtanong kung nakita na nila ang mga halamang gamot. Gayunpaman, ang 3 mga nilalang ay nababalisa, dahil hindi nila nais na malaman ng isang tao ang tungkol sa kanila. Pagkatapos nito, ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang terong, baston, at beloy at gumawa ng isang eksena sa pasukan upang ipakita kung gaano sila kakol at kahanga-hanga. Hindi sila pinansin ni Hiragi at nagpatuloy sa paghahanap. Gayunpaman, pinigilan siya ng 3 na pumunta at tumawag sa kanilang troll upang harapin si Hiragi. Dumating ang troll at sinubukang durugan si Hiragi gamit ang kanyang malaking kahoy, ngunit hinaranggan ni Hiragi ang mga pag-atake gamit ang isang defense spell. Tumawag siya ng absorb skill, at dinurog ang kahoy sa kamay ng troll. Tumakas ang 3 nilalang na natatakot kay Hiragi dahil sa lakas nito. Bumalik si Hiragi sa kanyang guro na nabigo sa paghahanap, at humingi ng tawad sa kanya. Binibigyan siya ni Art isa ng 5 iba pang mga halamang gamot, at ipinapasa sa kanya para makasulong sila sa susunod na pagsubok. Sa pagbabalik sa kanilang hideout, si Beloy, Baston, at Terong ay pinarusahan ng kanilang master, si Leia, dahil sa pag-arte sa kanilang sariling kagustuhan. Nang sumunod na araw, sina Hiragi at Seria ay muling nakasalubong ni Claudio. Nalaman ni Claudio ang tungkol sa kanilang test proctor, at pinuri sila para sa pagiging kasama ng tamang tao. Bumalik si Art isa dala ang mga item na kakailanganin nila para sa kanilang huling pagsubok. Pagkatapos ay binati nila si Claudio ng palm at tumungo sa madamong kapatagan para sa pangalawang pagsubok. Ipinaliwanag ni Art isa ang kanilang pangalawang pagsubok na magiging isang hunting test. Habang nasa kapatagan, dapat talunin ni Hiragi at Seria ang 10 slime para makapasa sa huling pagsubok. Dumating ang unang slime at bumubulusok sa harap ni Hiragi. Itinaas ni Hiragi ang kanyang espada upang hiwain ang slime, ngunit pagkatapos ay nai-teleport ang slime sa ibang lugar. Sinuri ni Art isa ang field, at nalaman na nakulong ito sa mga teleportation spell. Agad niyang inabandona ang pagsusulit at hinihimok ang kanyang mga estudyante na sundan siya pabalik sa guild.
Gayunpaman, sa kanilang paglabas sa kapatagan, humakbang si Art isa sa isang teleportation spell at dinadala silang lahat sa isang underground tunnel network. Bago alamin ang kanilang lokasyon, tinanong ni Art isa sina Hiragi at Serya kung bakit sila nagpasyang sumama sa kanya sa halip na iwanan lamang siya. Sinabi ni Hiragi at Serya na ang kanilang mga katawan ay gumagalaw sa kanilang sarili. Ngumiti si Art isa at binigyan si Hiragi ng gabay na bato, na magagamit niya upang mahanap ang sinuman sa kanila sakaling maghiwalay sila. Tumanggo sina Hiragi at Serya bilang pagsang-ayon sa kanyang paliwanag, at hintayin siyang sumulong. Humakbang si Art isa sa isang bitag at inactivate ang isang solidong pader na naghihiwalay sa kanya mula kina Hiragi at Serya. Sinubukan niyang sirain ang pader, ngunit hindi niya ito masira. Si Hiragi naman ay sinusubukang gamitin ang kanyang kamao para sirain ang pader. Gayunpaman, hindi ito natinag. Sinubukan pa nilang gamitin ang gabay na bato, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Nakakuha ng ideya si Serya at hiniling sa kanyang kapareha na sundan siya. Pansamantala, nakaharap si Art isa sa isang mommy at tinalo siya pagkatapos ng ilang mga pag-atake. Sina Hiragi at Serya ay patuloy na nakakarating sa ibang mga lagusan. Isang beses, nakita nila ang isang kahon na maaaring magsalita. Tumalikod sila upang iwanan ang kahon, ngunit hinihimok sila ng kahon na buksan ito. Tumalon ito patungo sa kanila para sa isang pag-atake, ngunit mabilis itong inasikaso ni Hiragi. Ang kahon ay sumalubong sa pagsawi nito at nagbubukas ng sarili. Sa loob, nakahanap si Hiragi ng isang aklat ng kaalaman tungkol sa kahon. Tila, ang kahon ay dating sikat na kahon, gayunpaman, sa pag-imbento ng item box, ang kahon ay mabilis na nawala sa paggamit. Nagalit dito ang kahon at bumuo ng sariling kalooban. Sinubukan ng kahon na gamitin ito ng mga tao noon, ngunit pagkatapos ay itinaboy ito ng mga tao dahil natatakot sila sa kahon. Pagkatapos basahin ang chest book, ipinakita ni Serya kay Hiragi ang guidestone na kumikinang na pula. Sinuri ito ni Hiragi at napagtanto na maaari lamang itong mga hulugan na nasa panganib ang buhay ni Art isa. Lumalabas talagang nasa panganib ang buhay ni Art isa, nang hindi sinasadyang makapasok siya sa kuweba ng pinakakinatatakutang demonyong itim na dragon. Si Hiragi, matapos malaman ang tungkol sa kumikinang na pulang kristal, nag-alala si Hiragi sa kalagayan ng kanilang guro. Nina si Hiragi sa pader at patuloy itong sinusuntok hanggang sa bumigay ito. Sa puntong iyon, ginagamit ni Art isa ang kanyang Calamity Berserk ability para labanan ang Black Dragon Demon. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi pa rin sapat para mapabagsak ang makapangyarihang dragon. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabagsak ang demonyo. Nakalizagkot, ang demonyo ay mas malakas kaysa sa kanya, inatake niya si Art isa at pinawalang kilos siya at pagkatapos ay nagpapatuloy na tapusin siya gamit ang kanyang apoy. Si Art isa ay sumuko sa buhay at naghihintay para sa Grim Reaper. Gayunpaman, iniligtas siya ni Hiragi at Serya na hamarang sa daanan ng apoy gamit ang balabal ni Hiragi. Himinulat ni Art isa ang kanyang mga mata, at laking gulat niya nang makita ang kanyang mga estudyante doon upang iligtas siya. Tinanong niya si Hiragi kung paano niya nalampasan ang makapal na pader para iligtas siya. Sinabi sa kanya ni Hiragi na nabasag niya ang pader dahil sa kagustuhang iligtas siya, at tumakbo pababa sa piitan upang iligtas ang kanilang guro na nasa panganib. Dahil hinaharangan peren ng itim na demonyong dragon ang kanilang landas, binigyan ni Hiragi si Art isa ng isang recovery potion. Inilagay niya siya sa seryosong pangangalaga at naghanda upang harapin ang demonyong dragon. Tinawag ni Hiragi ang dragon at hinugot ang kanyang dalawa na espada para tapusin ito. Bumuga ng apoy ang dragon kay Hiragi, gayunpaman, umiwas si Hiragi at inatake siya mula sa itaas. Hinaharangan ng itim na dragon ang kanyang mga pag-atake at binibigyan siya ng kaunting oras upang masuri ang kanyang mga kakayahan. Matapos mapagtanto na ang dragon ay nasa level 500, sinubukan ni Hiragi na gumamit ng absorb at bind resistance, ngunit hindi ito gumana. Medyo naiinis na ang dragon at nagpas siyang tapusin si Hiragi gamit ang kanyang Fire Blast. Hinihimok ni Serya na gamitin ni Hiragi ang water spell upang pigilan ang pag-atake ni dragon. Ginamit ni Hiragi ang water spell para pigilan ang Fire Blast bago ito makumplito. Ang dragon ay lalong nairita at natrap si Hiragi sa isang pananakot. Sa pagkakataong ito, pinalaya ni Hiragi ang sarili sa spell at sinunggaban ang dragon para gamitin ang kanyang ultimate skill sa kanya.
Ina-activate niya ang lahat ng ultimate skills na mayroon siya sa kanyang arsenal, at hinihiwa ang dragon. Ang dragon ay tuluyang natalo ni Hiragi at nawala sa manipis na hangin. Lumuhad si Hiragi at nagtataka kung bakit galit na galit ang demonyo sa mga tao. Sa sandaling iyon, ang voice assistant ay nagsimulang i-level up ang kanyang mga kakayahan sa kanyang kasalukuyang lakas. Niyakap siya ni Serya at tinanong kung paano niya pinaplanong palabasin sila sa piitan. Nag-aalala si Hiragi dahil hindi niya alam ang gagawin. Bumangon siya upang tingnan ang kahon ng item na iniwan ng dragon, umaasang makakita ng ilang mga pahiwatig kung paano makalabas sa piitan. Hinawakan niya ang isa sa mga bagay doon, at nakuha ang mga bahagi ng katawan ng itim na dragon. Kinakain ni Hiragi ang bahagi ng katawan at nakakuha ng spatial magic. Napangiti si Hiragi at sa wakas ay nakakuha ng ideya kung paano sila makakauwi. Muli niyang tiningnan ang kahon at nakita ang mahabang coat ng Black Conqueror. Pagkatapos ilagay ito, tiningnan niya ang huling item sa kahon, na ang aklat ng kaalaman na nagpapaliwanag sa nakaraang buhay ng dragon. Tila, ang itim na dragon ay dating Diyos para sa mga tao. Gayunpaman, dahil sa kanilang sariling kasakiman, hinanggad ng mga tao na anihin ang kanilang mga bahagi upang makagawa ng mga sandata. Sa kabutihang palad, ang itim na demonyo ay nailigtas ng Demon Lord noon. Gayunpaman, ang mga tao ay nagpatawag ng mga bayani upang pangalagaan ang Demon Lord at sinliyuhan ang dragon sa kanyang piitan para sa lahat ng walang hanggan. Mula noon, ang itim na dragon ay nanumpa ng digmaan at paghihiganti sa sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, umiyak si Hiragi at humingi ng paumanhin sa itim na dragon dahil sa pagwawakas ng kanyang buhay. Nakatanggap sila ng isa pang sulat mula kay Mr. Edo na nagpapaalam sa kanila na nabigo sila sa pagsubok na dapat muling makasama ng Demon Lord ang kanyang itim na dragon. Sumigaw si Hiragi kay Mr. Edo, at nagmakaawa sa kanya na umalis sa kanilang harapan. Si Mr. Edo ay umalis, at si Hiragi ay nag-teleport sa kanyang sarili, kay Art Isa, at Serya pabalik sa Royal Capital. Nagising si Art Isa sa mga bisig ni Hiragi habang papalapit sila sa kabisera, at hinihimok itong alisin ang mga kamay sa kanya. Inutusan siya ni Hiragi na manatili upang maiwasan ang pagbukas ng kanyang mga sugat. Pinakalma ni Art Isa ang sarili at ipinakita sa kanila ang kanyang depekto, tila, siya ay pinanganak na may kakulangan ng isang negatibong 2 milyon. Siya ay isinumpa na magdulot ng kasawian sa sinumang magtangkang makasama siya. Pinahahalagahan ni Hiragi at Serya ang kanyang pagiging nasa kanilang buhay, at hinihimok siyang ihinto ang pag-iisip ng ganoong bagay. Bumalik sila sa guild at nalaman na hinahanap na sila ng lahat, mula nang malaman nilang nawawala sila. Napaiyak si Art Isa at tumakbo palayo sa guild. Hinahabol siya ni Hiragi para masiguradong hindi na siya muling mahihirapan. Sa ibang lugar, ang tatlong nilalang ay nagsasama-sama upang maglaro ng isang laro ng blackjack nang ang kanilang master, si Lady Leia, ay nagpakita at nagsabi ng masamang balita. Ipinaalam niya sa kanila ang pagkatalo ng itim na demonyo, at inutusan ang kanyang mga tauhan na maging maingat sa mga tao. Pagkatapos hanapin si Art Isa kung saan-saan, nagpa siya si Hiragi na magtanong sa paligid para sa kanyang lokasyon. Nahanap niya ang isa sa mga maharlika na babae na nagsasabi sa kanya ng kaunti patungkol kay Art Isa. Sinabihan niya si Hiragi na subukang kausapin si Art Isa para maniwala ulit siya sa sarili niya. Tumanggo si Hiragi bilang pagsang-ayon, at nagtungo sa labas ng Royal Capital para hanapin si Art Isa. Narating niya ang Geneva na gusali at nakita siyang nakaupo roon na nakabaon ang ulo sa kanyang mga kamay. Tinatawag niya ang kanyang pangalan at kinakausap siya. Tinanong siya ni Art Isa kung maaari ba siyang maging isang tao na gusto ng iba. Sinabi sa kanya ni Hiragi na huwag masyadong mag-alala tungkol sa isang walang kwentang bagay, hanggat mayroon siyang mga kaibigan sa kanyang tabi, gagawa siya ng isang tunay na ngiti balang araw. Samantala, nag-aalala si Serya tungkol kina Hiragi at Art Isa. Si Hiragi naman ay niyakap si Art Isa at naranasan ang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pinasasalamatan ni Art Isa si Hiragi sa pagiging nandyan para sa kanya noong pinakakailangan niya ito. Sinabi sa kanya ni Hiragi na wala ito, at naghahanap lang siya ng kaibigan. Ibinigay niya sa kanya ang Ring of Happiness, isang maalamat na bagay na nakuha niya kanina. Pinasuot niya ang singsing na nagkakahalaga ng 200 at tiniyak sa kanya na aalisin nito ang kanyang sumpa at doble ang kanyang magiging swerte.
Pagkatapos ay patuloy niyang sinasabi kay Art Isa ang mga pinakamatamis na salita kailanman, na nagpa-blush sa kanya kahit saan. Maya-maya, itinulak siya ni Art Isa at tumakbo palayo. Si Hiragi ay patuloy na nagtataka kung ano ang ginawa niya upang matiyak ang gayong treatment mula kay Art Isa. At muli, nagpasya siyang hayaan siya ngayong bumalik na siya sa normal. Nang gabing iyon, bumalik si Art Isa sa kabisera, na nag-aalala sa pagtaas ng tibok ng kanyang puso anumang oras na nasa paligid siya ni Hiragi. Hindi niya alam na unti-unti na pala siyang nahuhulog kay Hiragi. Kinabukasan, ibinaon ni Hiragi ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay habang nag-aalmusal. Naalala niya ang pagkikita nila ni Art Isa, at napagpasyahan niyang iniiwasan siya nito. Tinanong niya si Seria kung ano ang iniisip niya, at sinabi ni Seria sa kanya na huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga bagay-bagay. Sa halip, dapat nilang i-enjoy ang kanilang araw at magsaya habang ginagawa ito. Pagkatapos ng almusal, tumungo si Seria sa orphanage para tapusin ang kanyang mga quest. Si Hiragi, sa kabilang banda, ay tumungo upang matuto ng higit patungkol sa kakaibang bagong mundo kung saan siya ipinatawag. Una, binisita niya ang guild para humingi ng karagdagang impormasyon mula kay Erisa at Gassel. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay walang tulong, at nagsisimulang mawalan ng pag-asa si Hiragi. Pagkatapos, binigyan siya ni Gassel ng magandang mungkahi. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga alingaw-ngaw ng ibang bansa na nagpapatawag ng mga bayani mula sa ibang mundo, upang labanan ang ilang Demon Lord or mga kaaway. Ito ay natural na pumukaw sa interes ni Hiragi, kaya tinanong niya sila kung saan siya makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa Demon Lord na ito. Itinuro sa kanya ni Erisa ang daan patungo sa Royal Library. Nagpasalamat si Hiragi sa kanilang tulong at agad na pumunta doon. Sa ibang lugar, ang hari ng ibang bansa ay nagrereklamo tungkol sa pag-aatubili ni Gilbert na sanayin ang mga tao na ipinatawag nila mula sa ibang mundo. Si Gilbert pala ang commander na nagrereklamo kanina tungkol sa pagpapaalis sa mga tao, para lumaban sa isang digmaang wala silang alam. Ito ay isang malaking isyu na nais ng hari na malutas kaagad. Ang kanyang kanang kamay ay nagplano ng isang bagay na masama, at hiniling sa hari na ipadala ang mga tao sa Barbo Magic Academy. Ang hari ay nag-iisip tungkol sa mga posibilidad, at nagtanong kung paano plano ng lalaki na kumbensihin ang mga estudyante na pumunta. Inilabas ng lalaki ang isang bungkus ng enchantment bracelets na pinilit nilang ipasuot sa mga estudyante. Samantala, si Art Isa ay nakikitang tumatakbo sa kalye habang sinusubukan niyang maunawaan kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso, kapag iniisip ang tungkol kay Hiragi. Si Hiragi, gayunpaman, ay may problema sa pag-unawa sa katotohanan mula sa library, dahil ang mga librong binabasa niya ay palaging sinusubukang ipinta ang mga dragon at demonyo upang maging masasamang tao. Siya ay napapagod na makita ang parehong bagay ng paulit-ulit, kaya kumuha siya ng isang grupo ng mga grimoire at natutunan ang lahat ng mga spells doon. Si Seria ay tila nagkakaroon ng labis na kasiyahan kasama ang mga bata, habang siya ay patuloy na nagbabago ng pabalik-balik sa kanyang estadong gorilla. Nagugutom si Hiragi at lumabas ng library para magpahinga at kumain ng masarap. Nakahanap siya ng isang babae na may mga tainga ng aso sa bayan na nagbebenta ng ilang bagay, at bumili ng ilan sa kanyang mga paninda. Habang pinipili niya ang item para tingnan, isang matamis na amoy ang nagmumula sa isang sulok at nakakaakit sa tiyan ni Hiragi. Sinusundan niya ang amoy sa isang restaurant. Pagpasok, nakita niya ang may-ari at isa pang lalaki na nag-uusap sa isa't isa. Gumagala si Art Isa sa isang eskinita at nakita doon ang kanyang maharlika na kaibigan na si Rina. Tinanong siya ni Rina na makipag-date para maipaliwanag niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Matapos maubos ang isang mainit na mangkok ng pasta, ipinakilala ni Hiragi ang kanyang sarili sa isang lalaki sa tabi niya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Renzo, pinakilala ang may-ari ng kafe, at napag-usapan ang silangan at kanlurang kultura. Habang sila ay umiinom sa ilang tsaa, sa wakas ay ipinaliwanag ni Rina sa kanya ang nararamdaman ni Art Isa, in love siya kay Hiragi. Nahihirapan si Art Isa na paniwalaan ito, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Gayunpaman, nang maniwala siya, hiniling niya kay Rina na tulungan siyang maghanap ng paraan para maiparating ang kanyang nararamdaman kay Hiragi. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hiragi ang Reg Along ibinigay niya kay Art Isa kanina.
Matapos marinig na binigyan niya ang isang babae ng singsing sa kaliwang singsing na daliri nito, hinihimok siya ng dalawang lalaki na pakasalan ang babae, or kung hindi haharapin niya ang mga kahihinatnan ng batas. Sa puntong ito, nalilito si Hiragi. Gayunpaman, pinayuhan siya ng lalaki na makipagkita sa babae at ipaalam sa kanya ang kanyang nararamdaman bago pa mahuli ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Hiragi sa kanila na mayroon na siyang babae sa kanyang isip. Sinabi sa kanya ni Noah, ang cafe owner, na isaalang-alang ang pakikipag-date sa dalawang babae. Mas marami, mas masaya, tulad ng sinasabi nila. Isinasaalang-alang ni Hiragi ang kanilang mga iniisip, at pinasalamatan sila para sa payo bago umalis. Nang maglaon, makikita si Hiragi na naglalakad patungo sa inn, iniisip ang kanyang desisyon. Sa kalaunan ay nagbigay siya ng opsyon na bigyan si Art isa ng sagot sa susunod na araw. Pansamantala, ginugugol niya ang kanyang oras kay Serya bago matulog. Sa labas lang ng inn, naabutan ni Art isa si Hiragi at tinawag siya. Walang sabi-sabing lumapit ito sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Sinusubukang ipaliwanag ni Hiragi ang kanyang sarili sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Art isa na huwag itong banggitin. Alam na niya kung ano ang tingin nito sa kanya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Siya ay umiibig kay Hiragi at gagawin ang lahat para manatili sa tabi nito. Ikinuyom ni Hiragi ang kanyang kamao at nagpas siyang sabihin pa rin sa kanya. Bago niya saktan si Art isa, dumating si Serya at binigyan si Hiragi ng kanyang pahintulot na makipag-date sa kanilang dalawa. Masyadong naging emosyonal si Hiragi at nangakong mamahalin silang dalawa hanggang sa gawin ng kasawian ang kanilang bahagi. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Art isa, at binigyan siya ng huling tingin ng determinasyon bago niya ito binso. Sumama sa kanila si Serya at nag-cheer para sa isang magandang oras na magkasama. Di nagtagal, lahat sila ay nagsaya sa isa't isa kasama ng kanilang mga kaibigan bilang mga saksi. Sa isa pang eksena, makikitang nagtatago ang isang inaalihan na malakabayo na may pulang mata at handa ng kumilos. Ilang araw pagkatapos ng kanyang kasal kasama sina Serya at Art isa, bumalik si Hiragi sa guild upang kumuha ng higit pang mga quest. Isang umaga habang kumakain siya, nagpakita si Gassel na pine-flex ang kanyang mga muscles gaya ng dati. Kapag tapos na siya sa kanyang karaniwang kalokohan, tinanong niya sina Hiragi at Serya kung mayroon silang mga kabayo. Ang mga kabayo ay para sa mga adventurer na may mataas na ranggo, at ito ay kinakailangan na magkaroon ng mga ito. Kasunod nito, binigyan niya si Hiragi ng mapa na magdadala sa kanya sa isang kilalang quarter sa bayan. Si Hiragi ay tumingin sa mapa at humingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, lahat sila ay abala, kaya kailangan niyang makarating doon ng mag-isa. Sa kalaunan ay nagtagumpay si Hiragi na makarating doon sa isang piraso. Naglakad siya papunta sa counter at hiniling sa tagabantay na ipakita sa kanya ang ilang magagandang kabayo. Tinanong siya ng tagabantay kung sasali siya sa karera ng kabayo ng Royal Cup. Gayunpaman, tumanggi si Hiragi na sagutin siya, kaya dinala siya ng tagabantay upang tingnan ang ilang kabayo na maaaring magustuhan niya. Ang unang ilang mga kabayo ay literal na hindi maganda. Ipinakilala pa ng tagabantay si Hiragi sa isang stuffed horse toy, na umaasang malilinlang si Hiragi para bilhin ito. Nang malapit nang sumuko si Hiragi sa kanyang paghahanap, ipinakita sa kanya ng tagabantay ang pinakamalupit na donkey sa buong kwadro. Sinubukan niyang alagaan ito, ngunit ang donkey ay naging marahas at agad na sinipa ang tagabantay. Nakuha ni Hiragi ang kasanayan upang maunawaan ang wika ng donkey sa sandaling iyon, at nalaman na ang donkey ay isang mapagmataas. Tila, hindi nakita ng donkey na karapat-dapat ang tagabantay or si Hiragi na sumakay sa kanya. Hinatake niya si Hiragi at pinilit itong ipakita sa kanya ang kanyang napakalaking lakas. Palibhas ay humanga sa kanyang kapangyarihan, nagpa siya ang donkey na paglangkuran siya magpakailanman. Ipinakilala ng donkey ang kanyang sarili bilang si Liza, at nangako na mananatiling tapat kay Hiragi hanggang sa siya ay masawi. Binili ni Hiragi ang donkey at inilabas siya sa kwadro. Habang naglilibot sila sa bayan, nakahanap si Liza ng masasarap na dumpling treat at hiniling kay Hiragi na kumuha ng para sa kanya. Kumuha si Hiragi ng dumplings para sa kanya at sa kanyang sarili. Kumain ng busog ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglilibot sa bayan. Matapos maglakad ng ilang metro lang, nakita ni Hiragi ang isang lalaking na nakikipagtalo kay Maya, ang taong may tainga na aso na binilhan niya ng painting mula kanina.
Sumabat siya sa argumento at nalaman na si Ray ay humihiling sa kanya na sumali sa kompetisyon sa pagpipinta. Si Maya ay isang talented artist at hindi dapat sayangin ang talent niya. Sumasang-ayon si Hiragi kay Ray, kaya sinubukan niyang kumbensihin si Maya na sumali sa kompetisyon matapos suriin ang isa sa mga abstract na painting ni Ray. Si May, gayunpaman, ay isang napakamahiyaing babae, kaya hindi niya nakuha ang lakas ng loob na sumali sa kompetisyon. Para hikayatin siya, nagpa siya si Hiragi na sumali sa Royal Cup at manalo sa karera, para lang makuha niya itong sumali. Si Ray at Maya ay tumaya na sumali sa painting competition kung si Hiragi ay mananalo sa karera. Para maging kapanapanabik ang mga bagay-bagay, sinabi sa kanila ni Ray ang tungkol sa isang napakalaking premyo ng isda para sa taong kukuha ng ika-5 posisyon sa karera. Nang marinig ito, nasiyahan ang donkey at nakiusap sa kanyang amo na magparehistro para sa karera. Gayunpaman, sisiguraduhin nilang makapasok sa ika-5 pwesto para mapanalunan nila ang napakalaking premyo ng isda. Sa susunod na eksena, sumama si Hiragi sa iba pang mga mandirigma sa kerahan, kasama ang libu-libong tao na nanonood, at kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi pwedeng matalo si Hiragi, at pagkatapos ay anunsyo ang engranding premyo, na kung saan ay gumugol ng isang araw kasama ang maalamat na Valkyrie, ang pinakamalakas na babaeng kabalyero ng kaharian. Ang mga racer ay sobrang nasa sabik upang ipakita ang kanilang galing sa karera. Sumakay si Hiragi kay Liza, at hinihintay ang panimulang hudyat ng karera. Ipinapaliwanag din ng tagapagbalita ang mga patakaran ng buong karera. Ang karahasan ay pinahihintulutang gamitin, kaya dapat nilang ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pakikipagsapalaran kung maaari. Kapag nagsimula ang go signal, ang lahat ay nagkarera hanggang sa dulo. Sa unang ilang minuto, humigit kumulang 20 racer ang bumaba sa karera. Nakakagulat, ang kabayo ni Hiragi na si Liza ay nakakalakad lamang dahil hindi man lang siya kumain ng almusal. Alam ni Hiragi na kailangan niyang gawin ang isang bagay ng mabilis, kaya dumaan siya sa kanyang inventaryo at nakahanap ng isang umuusbong na prutas bago ito ibigay sa kanyang donkey. Pansamantala, ang isa sa mga adventurer ay nagpatawag ng isang grupo ng mga lobo at ang kanilang malaking boss para pigilan ang iba pang mga racers upang siya ay maging nag-iisang magwawagi sa karera. Bago sumuko ang lahat, si Liza ay tumatakbo ng napakabilis patungo sa finish line. Habang papalapit siya sa mga lobo, lahat ay nag-cheer sa kanya at sa kanyang pagtakbo para maiuwi ang premyo. Sa pag-aakalang matatakot siya ng mga lobo, ginulat ng donkey ang lahat, maging ang kanyang master, habang tumatalon siya sa hangin at itinaboy ang lahat ng mga lobo na tinawag ng adventurer kanina. Sa ilang segundo, nakarating siya sa finish line at naghihintay para sa iba pang mga racer na dumating. Pagkatapos ng magaling na pagpapakitang gilas na iyon, ang lahat ng iba pang mga racer ay nawalang pag-asa at ibigay ang panalo kay Hiragi at sa kanyang donkey. Sa pagtatapos ng karera, ang lahat, kasama sina Maya at Ray, ay nagalak sa saya at tawanan. Gayunpaman, hindi gaanong natuwa si Liza dahil hindi siya napunta sa ika-5 pwesto upang manalo ng napakalaking premyong isda. Kino-comfort siya ni Hiragi at pinasalamatan siya sa panalo sa karera. Naging emosyonal si Liza at hindi sinasadyang nag-transform sa isang magandang binibini. Sa sandaling iyon, pumasok sina Art Isa at Serya sa silid, at nakita si Liza na naging tao na nakayakap kay Hiragi. Nang malaman ni Liza na siya ay naging tao, tinakpan niya ang kanyang sarili para hindi makita ni Hiragi. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakita na ito ni Hiragi. Si Art Isa ay nagseselos kay Liza, ngunit pagkatapos ay iniharap niya ito kay Hiragi dahil sa pagiging pabaya sa kanyang mga mata, at laging kasalanan ito ng lalaki sabi niya. Pagkatapos siyang atakihin, kinausap ni Art Isa si Hiragi at humingi ng paliwanag. Sinasabi sa kanya ni Hiragi ang totoo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Nagpa siya si Serya na maging gorilyo para lang makita ni Art Isa na nagsasabi siya ng totoo. Matapos makita ang kanyang gorilla state, si Art Isa ay tumingin sa huling pagkakataon kay Liza at dinala siya sa isang tindahan ng damit. Makalipas ang 20 minuto, binihisan ni Art Isa si Liza at iniharap siya sa kanilang master, si Hiragi. Habang ang lahat ay masaya, ang dalawang Valkyrie, sina Claudine at Rona, ay nagpakita at inaresto si Hiragi sa walang basehang mga kaso. Ini-escort nila siya palabas ng tindahan, at dinala siya sa Royal Training Ground para makita ang kanilang pinuno, si Luis.
Sa isa pang eksena, lahat ng mga kapitan ng hukbo ng Demon Lord ay nagtitipon sa kastilyo ng Demon Lord para sa isang pulong kasama ang anak na babae ng Demon Lord, si Lucy. Pagdating ni Lucy, binati niya at tinanggap silang lahat sa kanilang pagtitipon. Ang kanyang aide si Rizor, ay nakangisi at nang-aasar sa kanya. Gayunpaman, hiniling ni Lucy sa silid na ipahayag ang kanyang anunsyo. Sinabi niya sa kapitan ang tungkol sa kanyang layunin na sumanib sa kaharian ng tao ng Wimberg, sa pag-asang makipagkasundo sa kanila. Hinihimok siya ni Leia at ng ilang iba pang mga kapitan na pag-isipang muli ang kanyang desisyon. Isinalaysay pa ni Leia ang kanyang huling pagkikita sa itim na demonyong dragon kay Lucy. Tila, pagkatapos matalo ni Hiragi, ipinatawag niya ang itim na demonyong dragon para sa anumang impormasyong magagamit nila laban kay Hiragi. Ang kaluluwa ng dragon, gayunpaman, ay nagbabawal sa kanya mula sa pag-atake kay Hiragi, dahil siya ay natalo sa labanan ng patas. Sinubukan ni Leia at ilang iba pang mga kapitan na kausapin siya tungkol dito, ngunit nakapagdesisyon na si Lucy. Naasar si Rizor sa kamakailang pag-unlad na ito, kaya lumabas si Rizor ng silid at tumawa ng parang wala sa sarili habang ang kanyang plano ay sa wakas ay matutupad. Bumalik sa Royal Capital ng Wimberg, sa wakas ay dumating si Hiragi at ang Valkyries sa training ground. Pinakawalan nila siya sa kanyang mga gapos at ipinakilala siya sa kanilang master, si Luisa. Tumingin-tingin si Hiragi sa lugar ng pagsasanay, at nakita niyang nagsasanay si Luisa ng isang grupo ng mga kadit. Hinikayat siya ni Rona na tingnang mabuti at alamin kung gaano kagaling ang kanilang master. Sinuri siya ni Hiragi at kinumpirma ang kanilang mga sinabi, na makapangyarihan talaga si Luisa. Pagkatapos ng kanyang sesyon ng pagsasanay, nilapitan ni Luisa si Hiragi at ang kanyang dalawang subordinate. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Luisa, at binigyan si Hiragi ng espada para makipaglaban sa kanya. Sinusubukan ni Hiragi na kausapin ang kanyang sarili mula sa isang hindi kinakailangang away. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, nagpapakita ang mga mag-aaral mula sa paaralan ni Hiragi sa Barbados Royal Magic Academy. Si Karina at ang kanyang mga kasama ay tumitingin sa paligid, upang malaman ang isa or dalawang bagay tungkol sa kanilang bagong kapaligiran. Nakasalubong nila si Yamo, ang bully sa paaralan, at ang dalawa niyang kasamahan. Binyantaan ni Yamo si Karina at isinandal pa siya sa pader. Gayunpaman, tumanggi si Karina na pagbantaan ng ganong klaseng lalaki, lalo na ngayon na siya ang presidente ng Student Council. Sinampal niya si Yamo at itinaboy siya palayo. Umalis si Yamo sa kahihiyan matapos na mangakong tatapusin siya. Sa pagsisimula ng kanilang sparring, ginawa ni Hiragi ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga pag-atake ni Luisa. Patuloy niyang sinisikap na alisin ang kanyang sarili sa sitwasyon, ngunit sa huli, napilitan siyang ipaglaban ito ng patas. Matapos iwasan ang isang grupo ng mga pag-atake ni Luisa, na nagugulat maging si Luisa mismo, natutunan ni Hiragi ang dalawang bagong kasanayan, reflex defense at adaptation. Ginagamit niya ang dalawang kasanayan laban kay Luisa at nanalo sa laban. Sa isang iglap, lahat, kasama si Hiragi, ay nabigla dahil wala pang nakatalo kay Luisa noon. Pagkatapos ng kanyang laban, yumuko si Luisa at ipinangako ang kanyang katapatan sa kanyang bagong master, si Hiragi. Bumalik sa normal ang mga bagay, at si Hiragi ay nakakakuha ng tsaa kasama si Claudine. Habang sila ay umiinom nito, ang hari ng Wimberg, ang regular na customer na lalaki mula sa cafe na si Renzo, ay inatake ng isang assassin. Si Sachi, gayunpaman, ay ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Claudine tungkol sa Black Paladin na dating tanging karibal ni Luisa noon. Ngayong minsan na niya itong natalo, sa wakas ay magiging masaya na si Luisa. Ginambala ni Luisa ang kanilang tea party, at pinasalamatan si Hiragi sa muling pagpaparamdam sa kanya ng pagiging tao. Ang pagkatalo na dinanas niya sa kanyang mga kamay ay nagpaalala sa kanyang pagkatao, naging emosyonal din si Luisa kay Claudine at niyakap ito. Tumatawa si Hiragi at nagpapasalamat sa kanyang mga bituin sa pagbibigay sa kanya ng makadiyos na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, hiniling ni Luisa kay Hiragi na turuan siya ng ilang mga trick. Muling sinubukang kausapin ni Hiragi ang kanyang sarili tungkol dito, ngunit inaasahan na ito huli na ang lahat. Habang nagtatalo ang dalawa tungkol sa kanilang kakayahan, isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa Royal Palace. Si Hiragi at ang mga Valkyries ay nagmamadaling pumunta sa kwarto ng hari, at nalaman na siya ay pinatulog ng walang hanggan.
Pinagbawalan nila si Hiragi na tingnan ang hari, ngunit pagkatapos ay ginamit ni Hiragi ang kanyang 3D vision upang malaman kung ano ang nangyayari sa palasyo. Matapos malaman ang kakilakilabot na kalagayan ng hari, nagmamadali siyang pumunta sa quarters. Sa kabila ng mga babala ng Valkyrie na lumayo, habang sinusuri niya ang palasyo para sa assassin, nalaman niya ang tunay na pagkakakilanlan nito. Lumalabas, ang assassin ay isang 8 taong gulang na batang babae na nagngangalang Olivia. Nakita niyang tumatakbo ito patungo sa exit sa kahangahangang bilis. Muli niyang tiningnan ang kanyang database at nalaman niyang inalipin nga siya. Hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, bumaba si Hiragi sa isang mas mababang palapag at naabutan ang assassin. Sinubukan siyang atakihin ni Olivia sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng mga punyal, ngunit nasalo ni Hiragi ang mga punyal at ibinato pabalik sa kanya. Naipit si Olivia sa dingding, ngunit muli, pinalaya niya ang sarili at pumasok para sa isa pang pag-atake. Pinipigilan ni Hiragi ang kanyang pag-atake sa pagkakataong ito at pinatumba siya. Sa sandaling iyon, dumating ang Valkyrie Knights at kinuha si Olivia para sa interogasyon. Hinihiling ni Hiragi ang uri ng pamamaraan na kanilang gagamitin kay Olivia, gayunpaman, hinimok siya ni Luisa na huwag mag-alala tungkol doon at hindi pahihirapan si Olivia. Tungkol naman sa hari, inatake siya ng curse knife at hindi na Magi gising. Nararamdaman ni Hiragi ang lungkot sa mga Valkyrie, at sinusuri ang kanyang database para sa mga spell na nagpapawalang bisa sa sumpa. Hiniling niya sa mga babae na dalhin siya sa silid ng hari. Pagdating doon, nabigla si Hiragi sa kanyang buhay nang malaman niya na ang hari ay si Renzo, ang ordinaryong lalaki mula sa kafe. Di nagtagal, ipinakilala ni Luisa si Hiragi sa pinuno ng kanilang Magic Division, si Oryo. Pagkatapos ng mga kinakailangang pagpapakilala, si Oryo at ang mga babae ay nagmakaawa kay Hiragi na alisin ang sumpa at gisingin ang kanilang hari. Si Hiragi ay nagtipon ng lakas ng loob upang gawin ang imposibleng bagay, naglalakad siya malapit sa hari at pinapagana ang kanyang magic creation spell, binibigyang daan ng spell na ito ang kanyang caster na maisakatuparan ang anumang nakikita niya sa kanilang isipan. Lumilikha si Hiragi ng isang mental na imahe ng sumpa ng hari na inalis at nais siyang magkaroon ng walang hanggang kalusugan. Nakakagulat, ito ay nagiging katotohanan, at ang sumpa ay naalis. Makalipas ang ilang segundo, nabaligtad ang mga epekto ng sumpa, at nagising si King Renzo. Napuno ng saya ang buong silid, habang sinusuri nila ang kanilang mabait na hari. Pinasalamatan din ni Renzo si Hiragi sa kanyang tulong at nangakong gagantimpalaan siya para sa kanyang tulong. Nag-isip si Hiragi ng angkop na gantimpala at hiniling sa hari na gawin ito. Ilang libong milya ang layo, nakilala ni Gilbert, ang commander, ang kanyang masamang hari at ang kanyang kanang kamay, si Hanyo. Nagmamakaawa si Gilbert sa hari na kawan ang mga mahihirap na estudyante na kanilang ipinadala sa Barbados Magic Academy. Gayunpaman, nasa isip na ng hari na gamitin ang mga estudyante bilang mga guinea pig para labanan ang mga demonyo. Pansamantala, napansin ni Karina at ng iba pa ang kakaibang pagtrato sa kanila mula sa mga estudyante sa academy. Habang pinag-iisipan nila kung ano ang maaaring mali, nagpakita si Yamo at ang kanyang mga kasama at hinihiling na sabihin ni Karina sa kanila kung ano ang tinatalakay niya at ng kanyang mga kasamahan. Sa una, sinubukan ni Karina na iwasan sila, ngunit nang magsimula silang gumawa ng mga pagbabante, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kakilakilabot na pagtrato sa kanila kamakailan lamang. Inaangkin nila ang responsibilidad para sa kanilang mga mag-aaral na itinaboy sa buong paaralan. Mula sa impormasyong ibinigay, lumalabas na binubuli nila ang mga mag-aaral doon at nagdudulot ng takot sa kanilang mga puso, tulad ng ipinayo sa kanila ni Hanyo. Kinundena ni Karina at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga aksyon, ngunit wala pa ring pakialam ang mga nananakot sa kanila. Sa kalaunan, umalis si Karina kasama ang kanyang mga kasama upang maiwasan ang gulo. Samantala, magkasamang naliligo si Hiragi at ang hari sa paligan ng mga lalaki. Sa panig ng kababaihan, magkasamang naliligo sina Luisa, Rona, at Claudine habang pinag-uusapan nila ang mga kahangahangang kahilingan ni Hiragi para sa isang gantimpala. Lahat sila ay pinupuri ang kanilang bagong master, at hilingin sa kanya ang isang magandang panahon sa kanilang academy. Sa susunod na eksena, ang tatlong babae ni Hiragi, sina Seria, Art Isa, at Liza, ay naliligo sa isa pang mas maliit na paligan, habang binababad nila ang kanilang katawan sa maligamgam na tubig.
Nagrereklamo si Artisa tungkol sa paggugol ni Hiragi ng masyadong maraming oras sa mga Valkyries. Nagseselos siya, at iniisip na may magnanakaw ng kanyang master mula sa kanya. Sinabihan siya ni Serya na iwasan ang pag-iisip dito, at tanggapin na lang ang mga bagay-bagay. Matapos ibabad ang kanilang mga katawan, tinulungan ni Hiragi ang hari na linisin ang kanyang likod. Doon, pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap at kagustuhan. Nalaman ni Hiragi kung gaano kabata at kabait ang hari, at nag-iwan ito ng ngiti sa kanyang mukha. Si Gilbert ay patuloy na nagmamakaawa sa kanyang masamang hari, na pag-isipang muli ang kanyang desisyon na gamitin ang mga estudyante sa kanilang digmaan sa mga demonyo. Ang hari, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na huli na para gawin ang ganoong bagay dahil naglagay na sila ng mga pulse arrows ng pang-aalipan sa mga estudyante. Bago magsalita si Gilbert, isang arrow ang lumipad sa bintana patungo sa hari. Iniligtas ni Gilbert ang hari at umalis upang habulin ang assassin. Pagkatapos niyang umalis, ipinaalam ni Hanyo sa kanyang hari ang tungkol sa alyansang gagawin ng Wimberg sa mga demonyo. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay tungkol dito bago maging masama ang mga bagay para sa kanila. Ang hari, gayunpaman, ay pinakalma ang kanyang masamang kanang kamay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa assassin na ipinadala niya upang tapusin ang kabilang hari. Sa sandaling iyon, nagising si Hiragi upang makita ang lahat ng kanyang mga asawa sa tabi ni Oryo at ilang iba pang mga babae na naroon para sa kanya. Pagkatapos niyang bumalik, nagreklamo si Artisa tungkol sa pagkawala ni Hiragi, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Luisa. Naghahanda si Artisa na atakihin si Hiragi habang iniisip niyang may isa pa itong naiuwi. Gayunpaman, nang ipakilala ni Hiragi si Luisa at ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila, kumilos si Artisa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Hiragi. Pagkatapos ni Serya at Liza, nagpakilala rin si Luisa at hiniling sa kanyang guro na simulan ang kanilang unang aralin. Sa kaibuturan ng mga underground na piitan ng kaharian ng Wimberg, nagbihis si Rona bilang isang parang kontrabida na prinsesa at hinahampas ang kanyang letigo, na parang gusto niyang pahirapan ang kawawang Olivia para ilantad ang kanyang pinagmulan. Itinali niya si Olivia sa isang upuan, at hinahagupit siya ng letigo, pagkatapos magtanong ng ilang katanungan. Si Hiragi at ang iba pang mga babae ay nanunood mula sa one-way na salamin, umaasang makakita ng reaksyon mula kay Olivia. Gayunpaman, kapag hindi umubra ang pagpapahirap, sinubukan ni Rona ang emosyonal na pagpapahirap. Kumuha siya ng mainit na ulam ng pork cutlet na sopas at kinain ito sa harap ng gutom na Olivia. Nagalit dito si Hiragi, kaya binuksan niya ang pinto at pinalitan siya. Ibinigay niya kay Olivia ang pagkain at nagtanong tungkol sa kwelyo ng pang-aalipan sa kanyang leeg. Tila, hindi maaaring salungatin ni Olivia ang utos ng kanyang master, or kung hindi ay babagsak siya at masasawi dahil sa mga isinumpang epekto ng kwelyo ng pang-aalipin. Tinanong ni Hiragi si Luisa kung maaari niyang tanggalin ang kwelyo at kanselahin ang sumpa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Olivia na hindi ito posible. Inilagay ni Luisa ang kanyang kamay sa kwelyo, at kinuryent ito si Olivia. Samantala, ang masama hari ay idinabog ang kanyang mga kamao matapos marinig ang tungkol sa nabigong pagpaslang sa buhay ni King Renzo. Bamaling siya kay Hanyo at tinanong siya tungkol sa assassin. Si Hanyo, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na huwag mag-alala, at ang kanilang kwelyo ng pagkaalipin ay pipigilan si Olivia sa pagbuhos ng napakaraming mga lihim tungkol sa kanilang bansa. Samantala, nakita si Gilbert na nagsasanay sa kagubatan. Habang nandoon, nagsimula siyang magdadalawang isip tungkol sa hari na kanyang sinumpaang protektahan. Naalala niya ang sandaling naabutan niya ang assassin matapos hadlangan ang kanyang pagtatangka na tapusin ang masamang hari. Tinanong ni Gilbert ang lalaki kung bakit ang hilig niyang wakasan ang hari. Isinalaysay ng lalaki ang kwento kung paano ang kanyang mabait na demonyong asawa ay pinaslang ng mga masasamang kabalyero, at iniwan sa kalye upang masawi na parang daga. Habang kinukuha niya ang kanyang asawa upang ilibing, nagpasya siyang wakasan ang walang kwentang hari na namumuno sa kanilang kaharian. Kahit narinig na niya ang kwento ng pinagmulan ng kanyang puot, tumanggi pa rin si Gilbert na pumanig sa kakaibang lalaki. Nangangahulugan ito na kailangan nilang ayusin ang mga bagay gamit ang kanilang mga sandata. Inilunsad ng lalaki ang kanyang mga palaso kay Gilbert, ngunit ginamit ni Gilbert ang kanyang kapangyarihang wind magic upang sirain ang lahat ng kanyang mga palaso. Matapos ipawalang bisa ang pag-atake ng lalaki, hinimok niya itong sumuko sa mas mataas na kapangyarihan.
Gayunpaman, ang lalaki ay nagpapasalamat sa kanya para sa isang magandang laban at tumakas. Bago siya umalis, gayunpaman, sinabi niya kay Gilbert na pag-isipang muli ang moral ng mga taong gusto niyang protektahan. Sa puntong iyon, pinutol ni Gilbert ang isang malaking puno sa kalahati. Sa susunod na eksena, pilit na tinatanggal ni Hiragi ang kwelyo ng pang-aalipan sa leeg ni Olivia, habang matamang pinagmamasdan siya ng mga babae. Naalala ni Hiragi ang ilang spell mula sa kanyang libro, dahil nahihirapan siyang makita ang aktwal na magic spell na kailangan niyang gawin. Bigla siyang nakakuha ng ideya na alalahanin ang isang makasaysayang figure ng freedom, si Abraham Lincoln. Ang figure ay nagpapakita sa katotohanan, at ginagamit ang kanyang sariling mga salita upang palayain si Olivia mula sa kanyang kwelyo ng pagkaalipin. Sa ilang segundo, malaya na si Olivia at nakakapag-isip muli para sa sarili. Napaluha siya sa tuwa hanggang sa yakapin siya ni Serya ng mahigpit. Si Liza, gayunpaman, ay kinuha ang mangkok ng pagkain at kinain ito. Matapos siyang palayain, umupo si Olivia para magpakilala. Siya pala ay pinanganak bilang isang beast folk. Ang beast folk ay isa sa mga pinakakinasusuklaman na species sa kaharian ng hayop. Dahil dito, palagi silang minamaltrato. Pagkatapos kunin ang mga matatandang beast folks, dinadala ng mga tao pabalik ang kanilang mga anak at sinasanay sila na maging mga assassin. Si Olivia ay naging isa sa pinakamahusay na mga assassin na kanilang sinanay, habang isinasagawa niya ang hindi mabilang na mga misyon at pagpaslang sa mga napakahalagang tao. Hinahatulan niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kasalanan at hangad ang kasawian para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hinawakan ni Hiragi ang kanyang kamay at hinihimok siyang huwag mag-alala tungkol sa kanyang nakaraan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay magtrabaho para sa isang magandang kinabukasan para sa kanyang sarili. Tinanong ni Rona kung maaari bang manatili sa kanila si Olivia, at sinabi sa kanila ni Hiragi na maaari siyang manatili sa kanila. Pinasalamatan ni Olivia si Hiragi para sa kanyang mabuting pakikitungo, ngunit pagkatapos ay binalaan siya nito tungkol sa Kaiser Empire na susugod sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hiragi na huwag mag-alala tungkol sa kanila, siya ay sapat na malakas upang harapin ang mga ito. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Luisa na pangalagaan si Olivia, at sa isang iglap ay ibinigay niya ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nakipag-video call si Hanyo kay Rizor. Habang nasa tawag, tinatalakay ng dalawang masasamang lalaki ang katapatan na inaasahan ni Lucy na mabuo sa Wimberg Kingdom. Bahagyang natawa si Rizor at pinag-uusapan ang tungkol kay Lucy, ang anak ng Demon Lord. Pagkatapos ay hinihimok niya ang kanyang kapartner na ipagpatuloy ang kanilang plano na buhayin ang Demon Lord. Si Hiragi, sa kabilang banda, sa wakas ay natutong kontrolin ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Bamaantong hininga siya at tinignan ang mga babae. Sa sandaling iyon, nagpakita si Luisa at humingi ng pabor kay Hiragi. Lumalabas na tinawag siya ni Black Paladin upang tulungan siyang alisin ang ilang halimaw na nananakot sa kanilang nayon. Sa kanyang pagkawala, hiniling niya kay Hiragi na alagaan ang hari ng Wimberg. Si Hiragi, nang walang pag-aalinlangan, ay tinanggap ang kanyang bagong tungkulin bilang tagapagtanggol ng kaharian, at nakita si Luisa at ang kanyang mga Valkyries sa susunod nilang misyon. Kinabukasan, isang linggo pagkatapos ng pag-alis ng mga Valkyrie, bumangon si Hiragi, tinitingnan ang bawat sulok ng kaharian, umaasang makakahanap kaagad ng anumang mga isyo bago sila makakuha ng sobra para sa kanila. Habang nasa kanyang trabaho, naglaan din si Hiragi ng oras para sanayin ang kanyang magic control. Nang sa wakas ay tapos na siya, huminto siya para makapagpahinga. Si Gassel at Erisa ay nagpakita sa sandaling iyon, at ipinakilala si Hiragi sa pinakadakilang banal na salamangkero sa lahat ng panahon, si Barnes. Nang makita siya, nagsimulang magbuhos ng papuri si Oryo kay Barnes. Pinupuri siya ni Barnes para sa pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa Magic Society. Namumula si Oryo matapos marinig ang mga ganoong salita at bahagyang nahimatay. Si Barnes ay nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa ilang mga random na isyu, bago dalhin si Hiragi upang makita ang hari. Tinukso ng kaunti ni King Renzo si Hiragi at ang kanyang partido bago ibinaling ang kanyang atensyon kay Barnes. Nang makita si Barnes, ang kanyang dating guro, tumayo si Renzo mula sa kanyang trono at nagbigay galang. Pagkatapos magbigay galang, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umalis at bigyan si Barnes ng isang upuan na mauupuan. Pagkatapos niyang makaupo, naging seryoso sila sa kanilang talakayan, na tungkol sa Barbados Royal Magic Academy.
Sa sandaling iyon, katatapos lang ni Karina ng isang sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, ang paaralan ay natatakot pa rin sa kanya at sa iba pang mga bayani na nagmula sa kabilang mundo. Nang marinig ito, nakuha ni Hiragi ang isang pahiwatig at agad na iniisip ang tungkol sa iba pa niyang mga kaibigan. Pinag-uusapan ni Renzo ang masamang hari ng Kaiser, at ang kanyang mga plano na gamitin ang mga estudyante mula sa ibang mundo para sa kanyang sariling makasariling dahilan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa sa mga Royal Guard upang iulat ang isang pulutong ng mga halimaw na papalapit sa kanilang bayan. Nang tanungin ang tungkol sa bilang ng kalaban, ipinaalam ng gwardya sa hari na nasa 5,000 ang bilang nila. Ilang libong milya ang layo, muling sumama si Luisa at ang mga Valkyries sa Black Paladin upang pabagsakin ang mga halimaw na sumusulong sa mga hangganan ng kanilang kaharian. Kinuha ni Luisa ang inisyatibo at ipinatawag ang kanyang banal na espada. Kapag ang oras ay tama na, binibigyan niya ang kanyang mga kasama ng hudyat na salakayin ang mga halimaw. Ang mga Valkyries ay nagdeklara ng digmaan sa mga halimaw at buong lakas nilang inatake sila. Sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw, nakatanggap si Luisa ng salita mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nagpapaalam sa kanya tungkol sa mga halimaw na umaatake sa kanilang palasyo. Si Rizor at si Hanyo, na parehong nanonood sa buong sitwasyon mula sa kanilang mahiwagang orbs, ay tumawa ng masama habang sila ay nagtagumpay na i-trap ang mga Valkyries sa borderline. Nakarating si Hiragi at ang kanyang mga kasama sa tuktok ng mga pader ng palasyo. Nagreklamo si Liza tungkol sa kanyang pagiging gutom at nais niyang makakuha ng makakain sa sandaling iyon. Pinapanood ni Hiragi ang kanyang imahinasyon, at pagkatapos ay nagpatuloy upang suriin si Olivia. Sinabi ni Olivia na ay pangako sa kanya na hahaplasin ang kanyang ulo pagkatapos niyang labanan ang mga halimaw. Nangako si Hiragi na hahaplasin niya ang kanyang ulo dahil naging mabuti siyang bata, habang sinusuri niya ang iba pa niyang mga kasama. Ang lahat ng mga adventurer na kasalukuyang nakarehistro sa guild ay dumating sa eksena upang tulungan ang kaharian, na labanan ang mga halimaw sa field na nasa harapan nila. Matapos gawin ang lahat ng kanilang mga dramatikong pasukan, binibigyan ni Gassel ang kanyang mga kasama na magpatuloy na umakyat sa pader at harapin ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, nagsisimula ang digmaan sa pagitan ng mga adventurer at mga halimaw. Si Hiragi ay naiwan habang ang iba pang mga adventurer ay lumalaban, at pinabagsak ang lahat ng mga halimaw gamit ang kanilang sariling kakaibang mga kapangyarihan. Ipinakita ni Gassel ang kapangyarihan sa kanyang mga muscles habang madali niyang tinatapos ang mga halimaw. Ang tanging nagawa ni Hiragi at Barnes ay umupo, at panoorin ang buong bagay na nangyayari sa larangan ng digmaan sa harap nila. Matapos ibagsak silang lahat, nagpakita ang isang halimaw na hari. Nagpakita si Noah at hiniwa ang halimaw sa kawalan. Sinuri ni Hiragi ang kanyang mga kasamang babae, at nakita silang lumalamang laban sa mga halimaw sa field. Pinalawak din ni Barnes ang kanyang suporta at nagpaulan ng nagninangas na ulan at mga buhawi sa mga halimaw. Maging si Hiragi ay nagulat sa pagiging makapangyarihan ng matanda. Tinalo niya ang lahat ng mga halimaw sa isang iglap at ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan. Nang akala nila ay tapos na ang lahat, nagpakita ang mga tunay na halimaw. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay Big Boss grade level monster at tiyak na higit pa sila sa kung ano ang kayang harapin ng mga adventurer mula sa guild. Gayunpaman, ang mga adventurer ay tumungo sa larangan ng digmaan upang harapin ang mas malalakas na halimaw. Sinisikap nilang talunin sila sa kanilang sariling lakas, gayunpaman, tila walang gumagana laban sa mga halimaw na ito. Matagal na nag-iisip si Hiragi kung ano ang gagawin. Napagpasyahan niya na kailangan niya ng ilang pangmatagalang spell upang tapusin ang lahat ng mga halimaw ng sabay-sabay. Tumangala si Hiragi sa kalangitan at nakakakuha ng isang napakatalino na ideya. Nang walang oras na mawawala, ipinaalam ni Hiragi kay Barnes ang tungkol sa kanyang malakihang spell at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit. Nag-conjure siya ng malaking estatwa at binigyan ito ng magic command para ilabas ang paghatol sa mga halimaw. Sa una, walang nangyayari, pagkatapos ng ilang segundo, gayunpaman, tinamaan ng estatwa ang lahat ng mapaminsalang halimaw sa kapatagan. Tinamaan ng kidlat ang lahat ng halimaw, kasama sina Erisa at Gassel. Si Hiragi ay tumingin sa kanila at nagtataka kung sina Gassel at Erisa ay nasaktan sa kanyang spell. Anyways, nanalo na sila sa laban ngayon, at iyon ang mahalaga. Si Rizor, na nakakita na natalo ang lahat ng kanyang hukbo, ay nababahala sa kanyang trono habang iniisip kung ano ang gagawin.
Sa sandaling iyon, hinampad siya ng estatwa ng paghuhukom ng kidlat at iniwan siyang nasawi. Nag-level up si Hiragi, at nagiging mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao doon. Iniwan ni Renzo si Hiragi at ang kanyang mga tauhan upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa mga pader, habang siya ay lumabas upang suriin ang kanyang mga tauhan. Nagmamadaling dumaan si Olivia para haplasin ang kanyang ulo ng kanyang amo. Hinaplos ni Hiragi ang kanyang ulo at ngumiti sa kanya. Sa sandaling iyon, gumawa si Barnes ng isang napaka-nakakatawang kahilingan kay Hiragi. Hiniling niya kay Hiragi na pumunta sa kanyang academy at maging isang guro doon. Samantala, si Karina at ang kanyang mga kasama ay itinatakwil pa rin ng mga estudyante sa Magic Academy. Si Hiragi, matapos marinig ang alok, ay magalang na tinanggihan ito, na nagbibigay ng dahilan na manatili sa likod upang protektahan ang hari at ang bayan. Gayunpaman, binibigyan siya ni Barnes ng mga pagpipilian upang ipuslit ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasamang babae sa kanyang academy, sa ilalim ng napakagandang mga disguise. Sa huli, walang pagpipilian si Hiragi kundi ang magsabi ng oo, dahil sinusuportahan din ng kanyang mga kasamang babae ang ideya na siya ay maging isang guro. Matapos talunin ang mga halimaw, bumalik si Hiragi sa bayan upang masiyahan muli sa buhay. Siya ay nakikipag-date sa bawat isa sa kanyang mga asawa ng hiwalay, na nagpapasaya sa kanila na ikasal sa kanya. Isang araw habang nagpapahinga, nagpakita si Seria sa kwarto ni Hiragi at hiniling sa kanya na ilabas si Olivia para maglaro. Napangiti si Hiragi sa ideya at dinala ang batang babae sa orphanage park upang maglaro doon. Sumama si Olivia sa iba pang mga ulila upang maglaro ng tag sa football. Samantala, nakuha ni Hiragi ang kanyang mag-isa na oras kasama ang pag-ibig sa kanyang buhay, si Seria, at muling ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Bahagyang humikbi si Seria at ipinapalagay sa ibang mga bata na siya ay pinapaiyak ni Hiragi. Sinamahan ni Hiragi ang mga bata na maglaro sa field nang biglang may nagpakita na ship sa kalangitan na nag-aanunsyo ng pagsisimula ng painting competition. Mabilis na dinala ni Hiragi si Seria sa kompetisyon upang malaman kung ano ang sasabihin ni Maya. Pagkatapos ipakilala ang judge, sinimula ng MC ang art show. Lumalabas si Ray na may kasamang isang kawili-wiling piraso na tinatawag niyang modernong sining. Sa kabutihang palad, halos walang nakakaunawa sa ipininta ni Ray sa kanyang canvas. Dumating din ang ibang mga artist, at ipinakita ang kanilang mga piraso ng sining. Kapag turn na ni Maya, ipinakita niya ang isang magandang painting ni Hiragi na nakasakay sa kanyang donkey na si Liza. Nakatanggap siya ng palakpakan mula sa karamihan at kalaunan ay nanalo sa kompetisyon. Pagkatapos ng kompetisyon, nakipagpulong si Maya kay Hiragi para sabihin sa kanya ang ilang magandang balita. Inimbitahan siya ni Ray na mag-aral kasama niya sa isang akademya sa labas ng nayon. Gusto niya ang basbas ni Hiragi, at ibinigay niya ito sa kanya ng may kagandahang loob. Nang maglaon, bumalik ang Valkyries sa Wimberg na may karangalan. Pinasalamatan ni Luisa si Hiragi para sa kanyang serbisyo sa kanyang bayan ng Wimberg, at hiniling sa kanya ang isang ligtas na paglalakbay sa Royal Magic Academy. Sa ibang lugar, ang demonyong Lord's Essence ay nagpapakita kina Leia at Rizor. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pagkabigong dalhin sa kanya ang kawalan ng pag-asa at alitan, na kailangan niya upang buhayin ang kanyang sarili. Humihingi ng paumanhin sina Rizor at Leia para dito, at nangangakong gagawa sila ng mas mahusay sa susunod. Nakuha ni Leia ang magandang ideya na salakayin ang Barbados Royal Magic Academy para mapabagsak nila ang lahat ng mga estudyante ng Royals at maharlika doon at manalo. Pagbabalik sa academy, naalala ni Karina ang kanyang nakaraang sandali kasama ang isa sa kanyang mga mag-aaral habang siya ay nagpatuloy tungkol sa kung gaano kabuti si Hiragi sa kanilang dating mundo. Bigla niyang naalala ang kawawang lalaki at iniisip kung nasaan na siya ngayon. Hindi niya alam na si Hiragi, na kinasusuklaman ng lahat noon, ay isa na ngayong guro na darating para magturo sa kanilang Magic Academy. Nagpaalam si Hiragi at ang kanyang mga kasamang babae habang nakasakay sila sa labas ng bayan sakay ng kanilang mga karwahe. Labis na nagpapasalamat si Hiragi at pinuri ang mga taong nakilala at nakasama niya sa loob ng bayan. Habang nakasakay sila palabas ng bayan, tinanong ni Barnes si Hiragi kung nagsisisi siyang umalis sa lungsod. Si Hiragi, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na hindi niya pinagsisisihan ang isang bagay. Ipinaalam sa kanya ni Barnes na halos nasa Magic Academy na sila.
Sa sandaling iyon, isang kakaibang bayani ang tumalon sa kanyang karwahe at sumakay papunta sa Magic Academy ng walang pahintulot.